Salamat sa pagsama sa akin doon. Pasensya na rin kung ginabi na tayo. Ano ka ba, Lina? Walang problema. Para saan pa't naging magkababata tayo at magkaibigan? Pero, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo. Ayaw ko mang iwan sila tatay pero ito makabubuti para sa amin. Mahina na siya at madalas na nagkakasakit. Hindi niya kayang magsaka kagaya ng dati. Kaya ako na siguro munang kakayod para sa amin. Napakabuti mo talagang anak. Kaya bilib na bilib ako sa'yo eh. Maganda ka na. Napakabait mo pa. Ewan ko sa'yo. Ang lakas mo talagang mambola. Hindi ah. Totoo yung sinasabi ko. Walang tatalo sa'yo sa buong probinsyang to. Magtigil ka nga. Mamaya may makarinig pa sa'yo dyan eh. Nakakahiya. Pero Lina, dadalaw ako dun sa papasukan mong trabaho ha. Para kasing matagal pa bago ako masanay na wala ka sa baryo. Oo naman. Kahit araw-arawin mo pa. At saka huwag ka mag-alala. Uuwi naman ako ng 2 beses sa isang buwan. At sisiguraduhin kong dadalan kita ng pasalubong. Nako, hindi na kailangan nun. Ang mahalaga sa akin ay iligtas ka at masaya sa iyong ginagawa. Ipunin mo na lang yung pera para sa inyo. Ay, napakabait din naman talaga ng kaibigan kong yan. Aba, syempre, no? Ang nga pala, Lina. May pagtatapat sana ako sa'yo eh. Oh, ano yun? Ano kasi, alam mo, matagal ko nang pilit na itinatago. Hindi. Ayun o. Don, may kung ano dun sa likod ng puno. Pulang-pula yung mata. Ano? Nasaan? Dun o. Bigla kang tago ulit sa likod ng puno eh. Bilisan na lang siguro natin. Tapos iwasan natin yung puno. Iba nang pakiramdam ko sa lugar na to eh. Kinikilabutan ako. Sige, dito ko lang sa likod ko. Baka asong ulol o baboy ramo lang yan na naligaw. Hindi eh. Tao yung... Oh. Ha? Ano yan? Ang laking baboy naman yan at sobrang itim. Hindi ko alam. Aswang yata yan. Bilis doon. Takbo. Anong? Nakaharang sa daanang. Halimaw! Aswang! Anong nilalang yan? Don, tulungan mo ako! Binubuhat ako ng halimaw! Tulong! Hayop ka! Bitiwan mo si Lina! Anong nilalang ka? Paanong tumalbog lang ang itak ko sa... Don! Hayop ko halimaw ka! Bitiwan mo ako! Lina, ang ulo ko... Sampal ba yun? Don, tulungan mo ako! Lina, tawarin mo. Punyeta, Lina! Isang pagbati sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil. Ako si Don, isang tubong antike na ngayon ay tahimik nang namumuhay dito sa Kamaynilaan, kasama ng aking mga anak at apo. Bago ko pa lamang na natuklasan ang channel na ito at nang makarinig ako ng isang kwento mula rito, kaagad na nanumbalik sa aking isipan ang panahon kung saan napaharap ako sa 2 napakalakas na kampon ng kadiliman. Nangyari ito noong kabinataan ko. Isang araw bigla na lamang dinukot ng isang napakalaki at puting-puti na nilalang ang aking kaibigan na si Lina. Hindi ko malilimutan ang araw na yon dahil nangyari yun mismo sa harapan ko. Minda! Buksan mo itong pinto! Minda! Aba, sandali! Huwag mo namang gibain yung pintuan namin! Ano ba yon? Nasaan yung magaling mo, anak, ha? Akala ba niya hindi ko malalaman na siya ang kasama ng anak ko kahapon, ha? Don! Nasaan si Lina? Anong ginawa mo sa anak ko? Teka! Bakit mo sinisisi ang anak ko? Alam mo ba na inihatid lang siya rito nila Mang Tasyo kanina madaling araw? Puro pasang katawan at duguan ang ulo. At magpahanggang ngayon na hindi pa siya nagkakamalan. Ano? Ang totoo'y balak nga kitang puntahan maya-maya dahil alam ko rin kasama nitong si Don ang anak mo kahapon. Sinong may gawa nun sa kanya? At saka ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ay, hintayin na lang natin na magising itong si Don. Huminahon ka muna, Simon. Paano kung hihinahon kung hindi ko man lang alam kung ano ang nangyari sa anak ko? Ha, Minda? Ang mga anak ko na lang ang meron ako.
Kaya hindi ko kakayanin kung... Mang Simon, Ay, Don! Ay, Diyos ko po! Salamat at gising ka na! O, magdahan-dahan ka. Halika, dali at maupo ka muna rito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? masakit pong buong katawan ko, Nay. Pero hindi yun ang mahalaga. Si Lina. Bakit? Ano ba talagang nangyari sa anak ko? Nasaan siya doon? Nasaan? Ba, huwag kang sumigaw. Nakita mo na nga't nahihirapan din yung anak ko eh. Si Lina po. Ano? Kinuha siya Nang ano? ng isa pong aswang. Ano? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Doon? Nasaan si Lina? Anong ginawa mo sa kanya at saan mo siya dinala? Maniwala po kayo, Mang Simon. Totoo pong sinasabi ko. May malaking nilalang na balot ng puting balahibo na parang kumikinang kaming nakasalubong. Puli yung mga mata nun at nagtatalasan ng mga pangil. May malaking baboy ramo pa nga po na itim na itim. Nagdodroga ka ba, ha? Sabog ka kagabi, ano? At idinadamay mo ba ang anak ko sa katarantaduhan mo? Papaano Wala kang karapatang pagbintangan ng anak ko, Simon. Hindi siya gumagamit ng droga. Ni wala ngang barkada yan bukod sa anak mo. Maniwala po kayo. Yun po ang totoo. Hinawi ako ng malaking nilalang na yun. Tinamaan po ako sa kalimang pisngi. Nagpagulong-gulong ako hanggang tumama ako sa isang puno. Nakita ko pa po na ipinasan ng demonyo na yun si Lina bago ako nawalan ng malay. O sige, sabihin na nga natin ganoon. Pero bakit hindi ka nila kinain? At bakit ang anak ko lang ang kinuha nila? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Simon, ang mabuti pa'y iwan mo muna kami. Gagamutin ko lang din ang iba pang mga sugat nitong si Don. Tapos ay pupunta tayo kay Lolo Doming para magpatawas. Kilala mo ang anak ko mula pagkabata, Simon. Alam kong alam mo na hindi niya magagawang iniisip mong ginawa niya sa anak mo. Sige na. Pero di ako uuwi. Tutulungan kitang gamutin niyang mga sugat at pasada iyan. Baka nakakalimutan mo. Apo ako nagdating albularyo ng baryong ito. Para na rin mas maipaliwanag din doon ang mga nangyari. Kaagad na inutusan ni Mang Simon si nanay noon na magpakulo ng tubig, habang siya naman ay kumuha ng iba't ibang mga dahon. Umuwi rin siya noon at kinuha ang isang botelya ng langis ng niyog. Ang sabi niya ay benditado raw yun at mabisang panghilot at pantanggal ng sakit ng katawan. Matapos linisan ni nanay ang mga sugat ko ay hinilot naman ako ni Mang Simon. Pinapalan rin niya ng malalapad na mga dahon na pinainitan sa apoy ang mga pasako. Habang ginagawa iyon ay panayang tanong niya sa nangyari. At muli ay inulit ko sa kanya ang kwento. Hindi siya makapaniwala. Pero wala naman akong ibang maaaring sabihin dahil yun talaga ang nangyari. Aalis na sana kami pagkatapos noon nang hindi ko na malayan na nakatulog ako. Babalik na lang siguro ako, Minda. Mukhang napasarap pa ang tulog nitong si Don. Dito ka na kumain. Para pagising niya ay makakaalis tayo agad. Ang bilis ng oras lagpas tanghali na. Oo nga po. Pasensya na ho kayo at nakatulog ako. Pero mas maayos na ho ang pakiramdam ko. Pagkatapos po ng tanghalian, maaari na tayong umalis. No sige, umapilit kayo. Nga pala Don, pag-iingat ka. Bakit naman po? May nakita kasi kung kakaibang sugat sa may batok mo. Hindi mo ba napansin kung ginawa yan sa iyo nung nilalang na sinasabi mo? Ano pong sugat? Kaya mo bang tumayo? Halika doon sa harap ng salamin. Gamit ang isa pang salamin na hinawakan ni nanay sa aking likuran ay nakita ko ang sinasabi nilang sugat sa aking batok. Krus yun na pabaligtad. At sukat yun na parang inukit doon gamit ang isang matalas na bagay.
Mamula-mula pa yun at nang makita ko yun ay biglang uminit ang aking pakiramdam. Nang totoo ay hindi ako naniniwala sa mga aswang. Wala pa naman kasing naging kaso niyan rito sa ating lugar. Mayroong mga kwento si Lola noon, pero hindi ko naman sineryoso. Pero noon, minsan siyang may nabanggit tungkol sa aswang na nag-iiwan ng marka. Ano daw po yun? Ayon sa kwento ni Lola, ang taong iniiwanan ng marka ng aswang ay malakas na uri ng tao. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa espiritual. Kaya daw nag-iiwan ng marka dahil mamanmanan nila ang taong yon. At sa oras na maging banta ang taong yon sa kanila, papatayin nila ito. Grabe naman yon. Pero baka nagkataon lang sugat na yan. Sana nga. Nang dahil doon ay hindi ako nakakain ng maayos. Hindi naalis sa isipan ko ang mga sinabi ni Mang Simon at bumabalik sa isipan ko ang nakakatakot na mukha ng halimaw na yon. Matapos yun ay kaagad na kaming pumunta kina Lolo Doming. Kilalang albularyo si Lolo Doming sa amin at madalas na dinadayo pa ng taga-ibang bayan. At sa pagkakaalam ko ay malapit na magkaibigan ang pamilya nila Lolo Doming at Lina. Kadalasan na puno ang bakuran nila ng mga pasyente. Pero nagulat ako noon nang makitang ni isa ay walang naroon ng mga oras na yun. Lolo Domeng! Lolo Domeng! Nariyan po ba kayo? Sandali lang po at nariyan na. Oh, Aling Minda, Mang Simon, napadalaw ho kayo. Meron po bang problema? May kukonsulta sana kami kay lolo mo, Iha. Nariyan ba siya? Napansin ko kasi na walang pasyente dito sa inyo ngayon. Oo nga. Nakakapanibago. Hindi na po kasi nakapanggagamot ang lolo ko gawa ng katandaan. Nitong nakaraan po, muntik na siyang mapahamak nang lumaban sa kanya yung mambabarang. Mabuti na lamang po at nagawa niya ng paraan. Pero pagkatapos po nun, nagsimula na siyang manghina. Hala, ganun ba? Kumusta na siya ngayon? Ayos naman ako, Minda, Simon. Narito pala ang gwapong si Don. Ni Lisa, papasukin mo sila. Alam ko na kung bakit sila narito. Apollo, tara po. Pasok po tayo. Kahit kilalang manggagamot ay simple lang ang bahay ni Lolo Doming. Gawa sa kawayan at mga retasong kahoy ang mga dingding noon. Sila na lang din ng apo niyang si Nelisa ang namumuhay ng magkasama. 3 taon kasi bago ng mga panahong yun ay namatay sa isang trahedya sa karagatan ang kanyang anak at ang asawa nito. Pagpasok namin sa loob ay kaagad akong napatingin kay Nelisa. Napakaganda rin kasi niya. Kung si Lina ang pinakamaganda noon sa baryo, siya ang pumapangalawa. Pero ang pagkamangha kong iyon ay napalitan ng pangamba nang magsimula ng magsalita si Lolo Doming. Nagkaroon ako ng pangitain. 3 gabi na ang nakalilipas. Isang dilubyo ang darating dito sa baryo. At isang babae ang magiging alay. Kukunin ang puri niya. Gagamitin siya ng paulit-ulit hanggang sa magkaroon sila ng anak. At magkatapos ay mababaon na sa alaala ang baryong ito. Teka ho, gaano kayo nakasisiguro sa pangitain na yan? Diyos ko naman ang anak ko. Alam mo naman ang kakayahan ni Lolo Doming, Simon. Lahat ng pangitain at babala na sinabi niya sa baryong ito ay nagkatotoo. Yun na nga eh. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Kailangan ko mailigtas ang anak ko. Lolo Doming, ano ang kailangan namin gawin?
Subalit sa halip na sumagot ay sa akin bumaling si Lolo Domeng. Wala pa kaming nababanggit sa kanya noon na kahit ano, pero tinanong niya ako kung ano-anong mga nilalang ang nakita ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at napangiwi siya nang ilarawan ko na ang halimaw na kumuha kay Lina. At tama nga raw ang hinala nila nanay. Isa iyong gabunan. Maaaring ang gabunan na yon ay nais magparami ng lahi. Hindi makakuha ng asawa. Kaya naman pwersahan na lamang kumuha ng kadalagahan dito. Malayo sa kamatayan si Lina. Pero ang kanyang puri ang magkukompromiso rito. Simon, kailangan niyong mahanap ang gabunan bago bumilog ang buwan. Doon kasi epektibo ang similya nila para gumawa ng malakas na nilalang na magmamana ng kanilang kapangyarihan. Pero paano namin nahanapin ang demonyong yun? Pasensya na, pero parang nahihilo ako. Kailangan ko nung... Lo, tayo na po. Ihahatid ko na kayo sa kwarto niyo. Lolo Domeng, sandali lang po. Tulungan niyo po muna kami. Pakiusap. Gusto ko kayong tulungan, pero matanda na ako. Hindi ko na nga kayang makipag-usap ng matagal. Itong sinilisa ang tutulong sa inyo. Na ipasa ko na sa kanya ang lahat ng aking nalalaman. Siguradong matutulungan niya kayo. Sige ho. Ihahatid ko lang ho ang lolo ko sa kwarto. Babalikin ko ho kayo. Tara na po, Lo. Dahan-dahan lang po. Kunyenta, saan galing ang mga gabonang yun? At bakit ang anak ko pa? Huminahon ka muna. Hindi na ba... Paano ako hihinahon? Sige nga, Minda. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, magagawa mong huminahon. Kanina ka pa eh. Puro ka huminahon. Pakiusap po. Huwag po sana tayo magsisigaw dito. Nagpapahinga na po ang lolo ko. Pasensya na. Naiintindihan ko po ang inyong nararamdaman. Pero hindi malulutas ng pagkataranta at galit ang mga bagay-bagay. Huwag po kayo mag-alala. Hahanapin po natin sila. Pero paano kung mahuli na ang lahat? Hindi nila papatayin ang anak ninyo. Dahil kung yun ang pakay nila, sana pinatay na nila siya sa unang pagtatagpo pa lang nila. Maging itong si Don, hindi rin nila pinatay. Ang pakay lang talaga nila ay ang anak ninyo. Hindi nga nila pinatay ang anak ko, pero minarkahan nila. Minarkahan? Eto, tingnan mo. Kaagad na tiningnan ni Lisa ang marka sa aking batok at narinig ko ang reaksyon niya mula sa aking likuran. Kaagad akong humarap sa kanya at napailing siya. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala at takot. Babalikan ka nila. Kaya kami narkahan dahil may nakita sila sa iyong kakaiba. Dalawa lang yan, Don, Aling Minda. Kung hindi nila papatayin si Don, ay gagawin nilang isa sa kanila. At nais ko lang na ipabatid sa inyo na gagawin nila yon sa paraang gusto nila at kahit anong mangyari. Kung gano'n ay ano ang dapat nating gawin? Paano ko mapoprotektahan ang anak ko? Nay, kaya ko naman pong protekta ng sarili ko. Anong sinasabi mo dyan? Hindi ka nga makabasag pinggan. Pagtulungan na lang natin ito. Nasa panganib ang mga bata. Yun na lang ho talaga magagawa natin. Mamaya po, bago lumubog ang araw, bumalik kayo rito. Mang Simon, magdala ho kayo ng kahit anong malapit na gamit ni Lina. Ihahanda ko lang po ang mga gagamitin. Sige. Pero ni Lisa, huwag mo kami pababayaan ha. Kailangan ka namin. Makakaasa po kayo. Umuwi muna kami noon.
Si Mang Simon ay bumalik sa lupang sinasaka niya para magpaalam sa amo niya na hindi muna siya papasok ng ilang araw para hanapin ang kanyang anak. Nagpunta rin siya sa mga otoridad noon para sabihin ang pagkawala ng kanyang anak. Sinabi ng mga iyon na tutulong sila pero nang mabanggit ang tungkol sa aswang, nagtawanan lamang ang mga ito. Si nanay naman ay nagasikaso muna ng mga pananim naming mga gulay. Tutulong sana ako sa kanya noon nang makaramdam ako ng matinding pananakit ng katawan. Kaya naman minabuti ko munang magpahinga. Lina, sana ligtas ka. Diyos ko, tulungan po sana ninyong kaibigan ko. Sino yan? Sandali! Nariyan na! Sino naman kaya tong isang to? Kung makakatok. Ano ho yun? Magandang hapon. Nariyan ba si Elias? Elias? O, wala hong Elias na nakatira rito. Nagkakamali ho kayo ng bahay. Ganun ba? Ang pambihira. Naligaw pa ata kami. Iho, maaari ba kaming makisilong muna rito ng aking anak? Oo nga naman. Kahit sandali lang. Ako nga pala si Val. Diyan naman ang tatay kong si Ernie. Tirik na ang araw eh. Tapos, kahapon pa kami naglalakad. Baka pwedeng makapagpahinga naman kami dito saglit. Sige. Walang problema. Tubig. Baka nahuhaw po kayo. Oo, Sada. Salamat. May edad na ang lalaking iyon na kumatok. Matangkad ito kahit may kapayatan ang pangangatawan. Ganoon din ang kanyang anak na sa tingin ko ay kaidaran ko lang ng mga panahong iyon. Papasok na sana ako sa loob para kumuha ng tubig nang natigilan ako. Nakita ko kasing parang biglang umitim ang mga mata ng lalaki. Itim lahat at walang natirang puti. Kaagad naman itong umiwas ng tingin ng nagkusot ng mata na tila na puwing at pagtingin nito sa akin ay normal na muli ang mga mata nito. Naisip ko noon na marahil na malikmata lang ako. Kaya naman hindi ko na yun pinansin at kumuha na ako ng tubig para sa kanila. Heto na po ang tubig. At ito po, ilagang kamote. Pasensya na po at yan lang ang mayroon kami rito ngayon. Naku, nag-abala ka pa. Tubig lang naman ang hinihingi namin. Baka po kasi hindi pa kayo kumakain, sabi nyo. Kahapon pa kayo naglalakad eh. Totoo yun. Kaya salamat ng marami, iyo. Pero, ano nga ba ang pangalan mo ulit? Don po pero hindi Don na mayaman. Donito po kasi ang totoo kong pangalan. Don, ayos. Salamat sa mga ito ha. Tatanawin namin ito ng malaking utang na loob sa'yo, Don. Ipinatong ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa aking kaliwang balikat. Pagkatapos ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at kasunod noon ay ang pag-init ng marka sa aking batok. Napaurong ako at napasandal sa pintuan sabay hawak sa aking batok at doon ko naramdaman na parang inaapoy yun ng lagnat. Biglang umikot ang paningin ko. Naramdaman ko noon na humandusay ako sa pinto at bumagsak ako sa lupa. May umalalay sa akin pero nang idilat ko na ang aking mga mata at nawala ang aking pagkahilo ay si nanay na ang nasa tabi ko. Ano bang nangyari sa'yo? May masakit pa ba sa'yo? Ano pong nangyari? Aba, hindi ko alam. Nakita na lang kita nakahandusay dyan sa may pintuan. Tapos itong mga kamote, inilabas mo pa. May bisita ka ba? Ba't may 2 baso rito sa labas? Hindi po ba ninyo nakita yung mag-ama? Isang may edad na lalaki at isang binata. Patatangkat po sila. Narito sila kanina para makiinom. Walang mag-ama akong nakita rito. Pagdating ko ikaw lang narito at nakahandusay dyan. Ala, teka.
Iyang sugat sa batok mo, parang lumaki. Ho? Bigla pong humakdi. Nagdurugo. Abay, pambihira. Sandali, kukuha ako ng panlinis dyan. Dito ka lang. Napakahapdi talaga noon, Sir Jupiter. Hindi ko may paliwanag sa salita pero talagang napakahapdi doon. Pinilit kong tumayo at kumuha ako ng salamin. Pagkatapos ay sinilip ko yon sa isa pa naming salamin sa dingding. At talagang nagulat ako nang makitang parang isang dangkal na ang haba noon. Bumalik ako sa labas. Walang bawas ang kamote na naroon, ganoon din ang tubig sa mga baso. Doon ko napagtanto na maaaring ang mag-amang yun nga ang mga aswang na kumuha kay Lina at nag-iwan ng marka sa akin. At natinitingnan lang nila kung ano na ang lagay ko. Nida! Don! Nariyan ba kayo? Narito kami, Simon. Napaaga ka ata. Ay, anong maaga? Lagpas 5:00 na. Binuntahan na nga ako nitong si Nilisa. Dito na lang daw niya gagawin ang pagtatawas. Ayos lang ba daw sa inyo yon? Ay, ayos lang naman. Pero kailangan ko munang linisin yung sugat ni Don sa batok. Bakit? Anong nangyari? Don, mahapdi ba? Oo, at saka, tingnan mo, lumaki. Ala, oo nga. Anong nangyari? Sinabi ko kay Nilisa ang tungkol sa mag-ama na dumating sa bahay. Sinabi ko sa kanya ang mga napansin ko sa mag-ama maging ang mata ng matandang lalaki. Naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabing yun na nga ang mga aswang na kumuha kay Lina. Sinabi rin niya na babalik pa ang mga iyon para sa akin. Namukhaan mo ba sila, ha? Oo, kung makikita ko sila ulit, makikilala ko sila. Kung ganoon, ay hahanapin natin sila. Susuyurin natin ang baryo. Lahat ng pwede nilang pagtaguan. Hindi. Dito lang tayo. Anong sinasabi mo? Umaandar na ang oras at hindi natin alam kung ano nang ginagawa nila sa anak ko. Babalikin nila si Don. Babalik sila rito. Ano ba talagang balak nilang gawin sa anak ko? Sinusukat nila kung hanggang saan ang kaya ng katawan niya. Ang markang yan ay sumpa. Kung kakayanin ng katawan niya, magiging isa siya sa kanila. Kung hindi, magiging pagkain siya ng mga yon. Kung magiging kalaban nila siya, papatayin rin siya. Nakadama ako ng takot nang marinig yun. Napahawak ako sa aking batok at mas nabahala ako nang maramdaman ko sa aking palad ang sugat. Pero pinilit kong palakasin ang aking loob. Ayaw kong panghinaan ng loob si nanay. Isa pa, kailangan pa naming mailigtas si Lina mula sa mga iyon. Nang malinis ni nanay ang sugat ko sa batok ay kaagad ding nagsimula ang pagtatawas ni Nelisa. At lahat kami ay nagulat sa aming nakita. Mga kabahayan ito, isang baryo. Pero hindi ito rito. Ibig sabihin, nakikihalubilo sa mga tao ang mga hinahanap natin. Ibig sabihin, nariyan ang anak ko, hindi ba? Maaari. Pero may isa pang lumabas. Isang kuweba. Ngayon, maaaring dito talaga nila itinatago si Lina. Hindi kasi nila yun magagawa sa isang baryo. Kuweba? May kuweba ba na malapit dito? Yun ang hindi ko rin alam. Paano natin malalaman kung saan nila dinala si Lina? Kagaya ng sinabi ko, babalik sila dito para kay Don. Hihintayin natin yon. Kaya kailangan nating maghanda. Tandaan ninyo, ang mga gabunan ng pinakamalalakas na uri ng aswang. Kaya naman kung ano mang kaharapin natin, siguradong mapanganib. Bawang, asin. Ano pa ba ang mga kailangan natin? Kailangan kong orasyonan nitong bahay. Pero uuwi muna ako. Kailangan kong kunin ang ilang mga gamit ni Lolo Domeng
na maaaring gamitin panlaban sa mga demonyong yon. Babalik din ako bago tuluyang lumubog ang araw. Sige, hihintayin ka namin. Ako rin. Magbibilin lang din muna ako sa mga anak ko. Hindi ako makakabalik agad. Babalik din ako. Pag-alis nila ni Lisa at Mang Simon ay kaagad na naghanda si nanay ng hapunan. Ginusto kong tumulong pero kumikirot ang sugat sa batok ko kapag kumikilos ako. Kaya naman pinagpahinga na lamang ako ni nanay noon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noon. Nakatanaw ako sa labas ng bintana noon nang makaramdam ako ng pag-init ng aking katawan. Kasabay noon ay ang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakitang kahit na sino. Aling Minda, Don, bilis! Magpitpit na kayo ng mga bawang at ilagay sa mga bintana at pinto. Magsisimula naman akong mag-orasyon para protekta ng bahay na to. Sige, pero bakit ka humahangos? Narinig po ba ninyo yung alulong ng mga aso? Hindi po normal yan. Nasa paligid na sila. Maaaring naghahanda sa pagsalakay kay Don mamayang gabi. Kaya bilisan na po natin. Ganun ba? O sige, sandali, tatapusin ko lang ito. Ikaw, Don, tumalikod ka. Ipapahid ko itong langis sa gawa ni Lolo dyan sa sugat mo. Hindi man ito tuluyang maaalis ang marka, pero may iibsan itong sakit. Kaagad naman akong tumalikod kay ni Lisa. Nagbuhos siya ng kaunting langis sa kanyang palad at pagkatapos ay marahan na ipinahid yun sa sugat ko sa batok. Kaagad akong nakadama ng ginhawa pagkatapos noon. Ni Lisa, maililigtas pa ba natin si Lina? Ang totoo, ayaw kong mangako. Pero ayaw ko ring mawala ng pag-asa. Kung mas malakas lang sana ako at mas matapang, siguro nailigtas at naipagtanggol ko pa si Lina. Wala rin talaga akong kwenta. Hindi totoo yan. Hindi mo kasalanan na wala kang nagawa ng kunin siya. Aswang ang mga yun. Pero bakit nila ako minarkahan? Wala namang espesyal sa akin. Ang totoo, may aswang sa pamilya ko noon, ang lola ko. Kanina ko pa ito iniisip Marahil ito ang dahilan. Nay? Matagal na naming ibinaon sa limot ang bagay na yon, anak. Pero marahil dahil sa dugo ko, na nananalitay sa iyo, dugong aswang, kaya ka pinupuntirya ng mga yon. Patawarin mo ako, anak, pero kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makuha kanila. Kung totoo yan, malamang na yan ang nakita ko o naaamoy ng mga yon. Kailangan natin magdoble ingat ngayon. Ayos na siguro yung sugat mo ngayon, Don. Sa ngayon, magpitpit na tayo ng mga bawang. Lumalalim ng gabi. Yun nga ang ginawa namin. Nakakilos na ako ng maayos na hindi kumikirot ang sugat sa batok ko. Ipinahid namin ang mga pinitpit na bawang sa mga bintana at pinto pagkatapos ay binudburan pa namin yun ng asin. Ang sabi ni Lisa, wala raw kasiguraduhan kung tatalab yun sa gabunan. Pero mas maigi na raw yun kesa sa wala. Pagkatapos ay nag-orasyon siya sa gitna ng bahay namin. Nagtagal siya ng mga 30 minuto at matapos yun, niyaya na kami ni nanay na kumain. Anong oras na? Pero wala pa si Mang Simon. Ano kayang nangyari doon? Oo nga, no. Kung gusto mo, pupuntahan ko mamaya pagkatapos kumain. Hindi naman kalayuan. Hindi na. Dito ka lang. Tandaan mo, maaari kang balikan ng mga aswang. Pupunta naman yung dito kung pupunta siya. May iba ako. Aling Minda, paano po natalo yung lola niyong aswang? Kaibigan din niya ang pumatay sa kanya. Isang malakas na albularyong lalaki na kilala noon doon sa baryo kung saan ako ipinanganak. Hindi ko aktwal na nakita ang pangyayari pero isang tarak ng kawayan sa dibdib daw ang pumatay kay Lola. Pero paano hindi po napasa yung pagiging aswang? Dahil yung sisiyo,
Yung itim na ibon na siyang sumpa ay pinatay din ng albularyo. Pero nagkasakit ang nanay ko at kapatid niya pagkatapos noon. Ang sabi dahil yun sa nawalang sumpa ng pagiging aswang. Pero may kokonti pa rin natitira sa dugo namin at maipapasa pa rin. Nakarinig na ako ng tungkol dyan. Malamang nga, yan talaga ang habol ng mga gabunan sa'yo. Yung malaking baboy mo, aswang din yun? Sigurado, isa yun sa mga dalawang dumalaw sa'yo rito. Hindi ako kaagad nakapaniwala sa sinabi ni nanay, pero wala na rin namang ibang paliwanag kung bakit ako minarkahan ng mga aswang na yon. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Sandali! Sino yan? Nariyan na! Teka ho, magmula ho ngayong gabi, huwag po tayong basta-basta magbubukas sa mga kumakatok, lalo na yung hindi sumasagot. Isa po kasi yung paraan ng mga aswang para kontrahin ang mga orasyon. Ay, ganun ba? Naku, pasensya na. Hindi ko alam Ayos lang ho. Sino yan? Kung hindi ka sasagot, hindi ka namin pagbubuksan. Ako ito! Si Simon! Pumunta ka sa bintana at magpakita sa amin. Ano ba naman niya? Hindi ba't ako ito? Pasensya na ho. Sinisigurado lang ho namin. Tara ho, bubuksan na namin ang pinto. Bakit gayon ka lang? Anong nangyari? Tinawag kasi ako ni Melchor. Nabalitaan ba ninyo yung nangyari sa sagingan? Wala. Kita mong medyo malayo kami sa mga kabahayan. Anong mayroon sa sagingan? 3 bangkay ang nakita. Puro bangkay ng mga babae. Nang marinig ko yun, dali-dali akong pumunta roon. Sa pag-aalala lang naroon si Lina. Pero wala ho siya doon, hindi po ba, Mang Simon? Wala. Sa awa ng Diyos. Wala siya roon. Ay, Diyos kong mahabagin. Mabuti naman. Pero kalunos-lunos yung inabot ng mga bangkay. Wala ang kanilang mga puso. May tapyas na kagat ang iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. At ang sabi ng mga pulis na naroon may similya na nakita sa mga masisilang bahagi ng katawan nila. Ano? Grabe naman yon. Sa pagkakalarawan ho ninyo, mukhang gawa ito ng mga gabunan na hinahabol natin. Sinabi ko nga yan sa mga pulis, pero pinagtawanan lang nila ako. Nang sabihin ko na pumunta na ako sa presinto nila dahil sa pagkawala ng anak ko. Nangako sila na bukas rin tutulong sila sa paghahanap. Tagasad daw po yung mga biktima. Yan ang hindi pa alam. Pero hindi sila taga rito. At hindi rin taga Karatig Baryo. Kailangan na nating mag-ingat. Nagsisimula na silang maghasik ng lagim. Oo nga pala. Narito sa bayong na itong mga gamit na maaari nating gamitin laban sa mga demonyong yun. Ito ay buntot pagi. Ito naman, isang punyal na gawa sa pilak at tanso. Itong itak naman na to ay gawa pa ng panahon ng mga Hapon. Ginawa ito ng isang tagatugis ng aswang at ibinigay kay Lolo bago yun namatay. Gusto kong ikaw ang humawak ng isang to doon. Bakit ako? Dapat si Mang Simon. Dahil ikaw ang puntirya nila rito. Kaya ikaw ang hahawak ng pinakamalakas na sandata na meron tayo. Iniabot sa akin ni Lisa ang itak. Kinuha ko yon at nang alisin ko yon sa lagayan nitong kahoy na balot ng lubid ay biglang nag-iinit ang aking pakiramdam. Para bang nawala ang pananakit ng aking katawan. May kung anong kinang ang itak na yon na tila nagpalakas sa akin. Masakit pa rin bang sugat mo? Hindi na. Mabuti naman. Ligpitin na natin ang pinagkainan natin. Pagkatapos, maghanda na tayo. Hindi natin alam kung kailan lulusob ang mga impacto nun. Kaagad naman kaming sumunod. Isinukbit ko na sa aking bewang ang itak at pagkatapos ay nagligpit ng mga kailangang ligpitin. Pagkatapos ay isinara na namin ang lahat ng mga bintana.
sinigurado naming nakasukbit ang mga pako na pansara sa mga yun. Sunod ay nanatili kami sa kusina. Nagtimpla ng kape si nanay noon at lumipas ang oras na nagkwekwentuhan kami. Hanggang sa muling narinig namin ang alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Nariyan lang sila sa paligid, panigurado. Maging alerto tayong lahat. Pasensya na. Pero inaantok na ako. Hindi ko na mapigilan ng mga mata ko na mapapikit. Pwede bang matulog muna kahit saglit lang? Pwede naman. Pero, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa sugat mo sa batok? Wala naman. Ang totoo, kanina ko pa ito hindi nararamdaman. Patingin nga. Eto, Hindi pa rin siya ganun katuyo. Pero kung wala ka namang nararamdamang kakaiba, ayos na yan. Sige na, pagpahinga ka muna. ikaw, Nay. Ayos lang ako, anak. Sige na, matulog ka na. Pumunta ako sa aking munting silid noon. Nahiga at hindi ng tagal ay nakatulog ako. Pero dito ako na naginip ng isang bangungot na magpahanggang ngayon, hinding-hindi ko malimutan. Isang bangungot na magpahanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng takot tuwing maaalala ko ito. May kadiliman ang paligid noon. Mahamog at amoy na amoy sa paligid ang lansa ng dugo at amoy ng mga naaagnas na bangkay. Naglalakad ako sa panaginip na yon kahit hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa matigilan ako nang sa harapan ko ay biglang lumabas ang patong-patong na mga bangkay ng mga tao. At sa itaas noon ay nakaupo ang isang matangkad na nilalang na puno ng puting balahibo. May pulang mga mata, malalaking braso at matatalas na pangil. Ang mismong nilalang na kumuha kay Lina. Maligayang pagdating sa mundo ko, bata. Ikaw? Ikaw ang kumuha kay Lina. Nasaan na siya? Ibalik mo siya, demonyo ka! Napakatapang. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi! Kaya ilabas mo ng kaibigan ko at ibalik mo siya sa amin! Hindi ko maaaring gawin yun. Dahil ang dugo niya ang tugma para sa aming misyon dito. Tingnan mo. Tumingin ka sa gawin yun. Tumuro siya sa bandang kanan. Napatingin ako doon at nanlumo ako sa aking nakita. Si Lina. Umiiyak sa isang sulok. Hubot-hubad siya at nakayakap sa kanyang sarili. Kaagad na tumulo ang luha ko nang makita ang kalagayan niya. Lalapitan ko na sana siya nang humarang sa harapan ko ang nilalang. Araw-araw namin siyang gagamitin hanggang sa masanay siya sa amin. Siya ang babaeng kailangan namin para magparami. Sa kabilugan ng buwan, siguradong dadalhin niya ang anak ko o anak ng anak ko. Mga walang awa! Mga walang puso! Hindi lang kayo mga halimo sa itsura. Masahol pa kayo sa demonyo. Papatayin ko kayo at pagbabayarin sa ginawa niyo sa kanya! Papatayin! Parang musika sa aking pandinig ang salitang yan. Marami nang nagtangka. Ilang daang taon ko na yang naririnig, pero wala pa rin nagtatagumpay. Kaya naman, pararabihin ko na lamang ang lahi ko at mag-aasik kami ng lagim dito. At ang babae mo ang gagamitin namin para doon. Paanakin namin siya ng paanakin hanggang mamatay siya. Di ko hahayaang mangyari yun! Tandang-tanda ko pa kung paano ako lumusob noon, Sir Jupiter. Tumakbo ako papalapit sa kanya at nagpakawala ng isang suntok. Pero wala iyong naging epekto. Tinawanan lang niya ako sabay hawi ng malakas na siyang nagpatalsik sa akin sa bundok ng mga bangkay. Tatayo sana ako noon para lumusob muli nang maramdaman kong may mga humawak sa aking mga braso at binti. At nang hilakbot ako nang makitang mga kamay yon ng mga bangkay, humalakhak ang halimaw, lumapit siya sa akin at sinakal ako.
Ramdam na ramdam ko ang mainit at magaspang niyang palad sa aking leeg. Akala mo ba ay isa itong panaginip? Kaya na kitang patayin dito. Pero hindi ko yun gagawin. Pakawalan mo ako rito! Labanan mo ako ng lalaki sa lalaki! Napakatapang mo talaga. Nanlilisik na ang mga mata mo. Hindi na ikaw yung lalaking kasama ng babaeng kinuha namin. Yan na ba ang dugo ng aswang? Di ako katulad nyo! Hindi ako magiging katulad nyo! Nananalaytay na sa ugat mo ang dugo ng katulad namin. Kayang-kaya kong buhayin ang dugong yan. Pwede ka maging immortal at malakas na kagaya ko. Hindi ko gugustuhin kailanman na maging kagaya mo. Hindi ko gugustuhin kailanman na maging isang walang awang demonyo na nangahalay at pumapatay ng mga inosenteng tao. Kung ganon, mukhang napili mo na ang daan na gusto mo lakaran. Pero hindi ako susuko. Pipilitin kitang gisingin ang natutulog na halimaw dyan sa katawan mo. Dito na niya pinisil ng husto ang aking leeg. Pakiramdam ko noon ay puputok na ang ulo ko. Pinilit kong pumalag at kumawala pero sadyang napakalakas ng kanyang kamay at braso. Hanggang sa napuno ng halakhakan at tiyakan ang aking paligid at hindi nagtagal. Naramdaman ko ng unti-unti nang nawawala ang aking ulirat. Panaginip. Dito lang kayo sa gitna. Hindi basta-basta makakapasok ang mga yan dito. Kung makapasok man, huwag kayo mag-atubiling atakihin sila. Anong nangyayari sa labas? Anong nangyayari? Gising ka na pala. Binisita kayo sa panaginip? Oo. At hindi niya nakuha ang gusto niya sa akin. Gagawin ko lahat para makuha ang gusto ko sa'yo. Biglang natanggal ang aming bubungan at pagtingala namin ay naroon nga ang gabunan. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Tumalon ito sa harapan namin. Umusok ang katawan nito at napaungol ng malakas, parang nasusunog ang balat nito na naaagnas. Akala mo siguro, basta-basta lang at mahinang orasyon ko? Yan ang napala mo. Ito na ba ang pinagbabalaki ng baryong to? Ito na ba? Marami na akong mas malalakas na orasyon na nakalaban noon. At sinasabi ko sa'yo, ito ang pinakamahina. Talaga ba? Ngayon, tikman mo to! Pero sinalo lamang ng halimaw ang pamalong yun. Umusok ang kanyang kamay pero baliwala yun. Hinila niya yun dahilan para madalasin ni Lisa sabay tadyak dito. Tumalsik si Nelisa at tumama sa aming lamesa. Nang makita ko yun ay talagang nag-init ang dugo ko. Sabay kaming lumusob ni Mang Simon. Mabilis na umikot si Mang Simon sa likuran ng halimaw. Sabay kaming lumusob. Buong akala ko ay maiisahan namin ang aswang pero mabilis siyang umiwas sa amin. Napunta siya sa likuran ni Mang Simon. Inila niya ang kwelyo ng damit nito sabay ibinalibag ito sa lupa. Demonyo ka! Ibalik mo ang anak ko! Ikaw pala ang tatay. May lahing albularyo, pero mahina. Pero salamat na rin at ang dahil sa anak mo ay dadami na kaming muli. Papatayin ko kayo! Wala na kayong magagawa. Amin na ang anak mo. Hindi yun mangyayari! Papawiin ko si Lina sa inyo! Iwinasiwas ko ang itak na ibinigay sa akin ni Nelisa. Kagad kong napansin na nabahala ang halimaw. Umiwas ito at umurong ng umurong. Kaya nagpatuloy ako sa paglusob hanggang sa makalabas kami ng bahay. Nay! Asikasuhin na lang po ninyo sila Mang Simon. Ako nang bahala sa isang to. Nagkaroon ka lang ng munting laruan. Akala mo matatalo mo na ako? Gisingin natin yung pagkasuwang mo. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong matapatan ang lakas ko. Hindi ko na kailangan yon. Muli akong lumusob.
Subalit nasalo niya ang aking braso. Inikot ngayon patalikod dahilan para mabitawan ko ang itak. Napasigaw ako sa sakit pero pinilit kong kumawala. Gamit ang isa kong braso ay siniko ko siya pero tinawanan lang niya ako. Maya-maya pa ay dumating ang isa pang nilalang. Kagaya niya ito pero mas nakakatakot ang mukha ng isang yun. Mukha yung baboy ramo na may halong aso. Tay, tapusin mo na ang isang yan. Wala kang mapapala dyan. Huwag kang makialam dito, Val. Alam ko ang ginagawa ko. Sayang ang potensyal ng isang ito. Sinabi ko na sa inyo kahit anong mangyari! Hinay-hinay naman sa pagsikmura. Baka matuluyan. Ang ingay eh. O, di ba? Tahimik na. Don! Uy, may isa pang laruan. Bakit hindi rin natin kunin ang isang yan, Tay? Problema ang dadalhin yan sa atin. Huwag mo nang pakialaman yan. Umalis na tayo. Sabihan naman, mukha pa namang masarap. Don! Mga demonyo kayo! Bitawan yung anak! Nay! Nay! Huwag na po kayo lumapit! Ano? Papalagpasan na ulit ako noon nang biglang may kung anong humampas sa batok ko. Unti-unting nagdilim ang aking paningin at ang huli ko na lamang narinig ay ang malakas na iyak ni nanay habang tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Akala ko katapusan ko na noon, pero muli akong nagising. At pagdilat ng mga mata ko ay nasa loob ako ng isang kuweba. Madilim doon at tanging mga sulu lamang ang nagbibigay liwanag sa loob. Nakaupo ako noon, sinubukan ko sanang tumayo. Ngunit doon ko napansin na nakagapos pala ako. Nabiktima ka rin nila ang bata mo pa. Huwag kang matakot. Kagaya mo, bihag lang din kami rito. Naghihintay kung kailan kakainin ang mga halimaw na yon. Yun si Lola Agnes. Doon man ay may pinakabata, si Rosa. Ako naman si Alicia. Ako naman po si Don. Teka, matagal na ho kayo rito? Ako, hindi pa. Pero hindi ko na matandaan kung gaano na ako katagal rito. Ay, ako na siguro ang pinakamatagal rito. Palagi na lang tuwing kakainin na nila ako, may nakukuha silang mas bata. At yun ang inuuna nila. Kung minsan, dito pa sa harap namin nila kinakain yung mga biktima nila. Ikaw, bata? Ilang taong ka na? 10. Pero matagal na rin ako rito. Sabi nila, palalakihin nila muna ako bago nila ako pakinabangan. Para kaming pagkain ng mga langgam dito. Iniimbak nila kami para sa hinaharap. Pero ito ang unang beses niladala sila ng lalaki rito. Nakakapanibago. Huwag po kayong mag-alala. May hahanap sa akin at maililigtas nila tayo. Yan din po ang paniniwala ko noon, kuya. Pero walang dumating para iligtas ako. Kami. Hindi. Kung wala mang dumating, gagawin kong lahat para makalabas tayo dito ng buhay. Pero may nakita po ba kayong dalaga rito? Maganda po siya. Matangos ang ilong at may pagkamorena. Si Lina. Opo, siya nga. Sandali siyang nanatili dito kasama namin. Pero kinuha siya at dinala doon sa loob pa ng kuweba. Ayon kay Lola Agnes, malawak pa ang kuwebang ito. Kinamit daw ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Sa loob ng kuweba? Kung gayon, kailangan ko makapunta doon. Ayon sa narinig namin, gagawin siyang paanakan ng mga demonyong yon. Kaibigan mo ba yon? Ay kawawa naman. Ililigtas ko rin po siya. Hindi ako aalis sa lugar na to na hindi ko siya nababawi. Nagkamali ang mga hayop na yon. Nadalhin ako rito. Tumigil ka muna. Paparating na sila. Malalakas ang mga pandinig ng mga iyon. Oy, gising na pala ang aming bisita. Sinasabi ko na nga ba? At isa ka sa mga aswang. Sino ka doon? Yung mukhang baboy? O yung isa na kumausap sa akin sa panaginip? Grabe ka naman sa mukhang baboy.
Pero oo, ako yun. Ngunit hindi na magtatagal, makukuha ko na rin ang anyo na gaya ng tatay ko. Yun ay pagkatapos kong punlaan ang kaibigan mo. Demonyo ka! Pakawalan mo ako dito! At sisiguraduhin kong... Ayoko nang maingay dito. Pero alam mo, ang kinis ng kaibigan mo ang bango-bango at talagang nakakagana. Nung nakaraan, nakailang gamit ako sa kanya. Pero kinontrol ko ang aking sarili at hindi ko muna sa pinunlaan. Nang mga oras na yon ay uminit ang aking batok. Kasunod noon ay ang pakiramdam na parang sasabog ako sa galit. Ang saktan lamang ang lalaking nasa harapan ko ang nasa isipan ko noon. At lalo akong nag-apoy sa galit nang makitang ngumisi pa siya habang nakatingin sa akin na parabang inaasar ako. Pinilit kong tumayo. Sinubukan kong putulin ang lubid na nakapulupot sa katawan ko at nagawa ko yun. Nagawa ko yun gamit lamang ang lakas ko. Paano? Sinasabi ko na nga ba at maling desisyon ang pagdadala sa iyo rito. Oo! Dahil sisiguraduhin kong tatapusin ko kayo at iuuwi ko si Lina. Sige, subukan mo! Talaga! Lumusob ako. Wala akong naramdamang kahit anong takot noon. Dinamba ko siya. Pero malakas din ng lalaking yun. Nagpagulong-gulong kami hanggang sa nagawa niya akong sipain dahilan para tumilapon ako. Kaagad akong tumayo pero nawala sa dilim ng kuweba ang lalaki. Kinuha ko ang isa sa mga sulu at hinamon ko siyang lumabas. Ano? Magtatago ka na lang ba sa dilim? Ako? Magtatago sa'yo? Mangarap ka! At talagang nagpalitan niyo ka pa, demonyo ka! Dapat nga ay matuwa ka. Dahil itong anyong kong ito, ang papatay sa'yo! Pinaibambawan niya ako. Sunod-sunod na mga suntok ang pinakawalan niya na tumama sa aking mukha. Nagsigawan na sa pag-aalala at takot ang mga naroon na bihag habang ang halimaw ay patuloy lang sa paggalakhak. Pinilit kong makabawi noon pero sadyang malakas ang halimaw. Ano? Babasagin ko ang ulo mo hanggang sa kumalit ang utak mo rito. At saka ko kakainin ang mga lamang loob mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ni tatay. Bitawan mo siya! Halimaw ko! Paano nakawala ka sa pagkakatali? Matagal na ako nakawala sa pagkakatali. Natatakot lang akong tumakas. Pero ang lalaking ito, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Mas mainam pa na nagpanggap ka na lang na nakagapos. Tanga! Uunahin kita! Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon. Nang umalis sa ibabaw ko ang halimaw ay pinilit kong makabangon. Hilong-hilo ako noon at nanghihina pero pinilit ko ang aking katawan. Alam ko na wala nang ibang pagkakataon at ayaw kong sayangin ang ibinigay na oras ni Aling Alicia sa akin. Sakal-sakal na ng halimaw si Aling Alicia nang maabot kong muli ang sulo. Tinipon ko muna lahat ng lakas na mayroon ako bago buong lakas na inihampas ang sulo sa ulo ng halimaw. Nabali yun. Naiwan ang kawayan na hawakan sa aking mga kamay at yun ang itinarak ko sa likuran ng halimaw. Binunot ko yun para saksakin siyang muli pero humarap siya sa akin. Kaya naman buong lakas kong sinaksak ang pugso niya. Punyeta! Naisahan mo kung hayop ka. Pero paano? Paano tumagos ang hayop na yan sa balat ko? Gaano ka kalakas? Di ako malakas! Ang gusto ko lang ay iligtas si Lina sa mga katulad nyo! Hindi. Ang katawan ko. Ay, hindi ko nararamdaman. Kung
kung nakinig ka lang sa akin, tatay. Wala nang isang to. Tingnan mo, nakahandusay na at hindi na gumagalaw. Sige na, hanapin mo na sa loob ang kaibigan mo. Kami nang bahala rito. Pero paano po kung... Huwag mo na kaming alalahanin. Sige na, ako nang bahala dito. Nagpasalamat ako kay Aling Alicia. Muli akong kumuha ng sulu pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ng kuweba. Madilim ang daanan at hindi ko alam kung gaano kahaba iyon. Hanggang sa makakita ako ng kaunting liwanag mula sa bandang kaliwa. Sinundan ko yun at hindi nga ako nagkamali. Dahil doon sa dulo noon ay nakita ko si Lina. Walang saplot, tulala at panay tulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Lina! Lina! Naririnig mo ba ako? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka, ayoko na. Pakiusap. Masakit na. Masakit na. Ayoko na. Kuminahon ka. Ako ito, Lina. Si Don. Yung kaibigan mo. Don. Oo. Eto. Itong damit ko na munang isuot mo. Sandali, kakalagan kita. Bakit ngayon ka lang? Pinagsamantala nila ako. Ginamit nila ako ng paulit-ulit na parang laruan at pinagsasanayan. Minaboy nila ako doon. Patawarin mo ako, Lina. Oo. Pero naiganti na kita sa isa sa kanila. Sa ngayon, kailangan na natin makaalis dito. Sige na, isuot mo na muna to. Tinitigan muna niya ako habang kinuha naman ang damit ko at isinuot. Tinanong ko siya kung kaya niyang maglakad at tumango naman siya. Hinang-hina pa siya kaya naman inalalayan ko siya. Dahan-dahan kaming lumabas. Maingat ako dahil baka bigla naming makasalubong ang tatay ng halimaw na napatay ko. Hanggang sa makarating kami kung saan ako nagising at kung saan ko napatay ang anak ng aswang. Don, Lina. Aling Alicia, salamat naman at ligtas ka. Ate! Rosa, di ba sabi ko sa'yo may magliligtas sa atin dito? Pero bago yun, kailangan na muna nating makalabas dito. Ako na ang mag-aalalay kay Lola Agnes. Sige na, mauna na kayo. Napansin ko ang bangkay ng halimaw. Bumalik na yon sa pagiging normal na tao. Pero nakapagtatakang nagsimula na yung uurin. Ang sabi ni Lola Agnes, normal lang daw yun dahil dapat ay matagal nang patay ang halimaw na yon kung hindi lang dahil sa kapangyarihan ng pagiging aswang. Dali-dali kaming lumabas ng kuweba. Mga 15 minutong lakaran din yun bago kami makalabas sa kabundukan. Alam mo ba ninyo kung nasaan tayo? Hindi eh. Pero isa lang ang daan pababa. Kaya bababa tayo. Pero hindi po balanganin. Madilim kahit may dala tayong mga sulo. Hindi natin alam kung may mga bangin ba dyan o ano. Pero mas mainam na yon, Lina. Kaysa naman maghintay tayo rito. Tama yon. At bakit kayo nagdadalawang isip? Kung tatakas kayo, tumakas kayo. Kahit ano pang mapaharap sa inyo. Lola Agnes, Rosa, dito lang kayo sa likod ko. Napakawalang silbi talaga ng anak ko. Mal! Mal! Wala na si Bal! Pinatay ko na siya! Imposible yan! Walang imposible! Lalo na sa taong determinado sa gusto niyang mangyari! Pagsisisihan mo to. Maayos kitang inanyayahan na maging kagaya namin. Dapat ay pinatay na lang kita. Dapat talaga! Dahil ilang beses ko na din namang sinabi sa'yo na hindi ako magiging katulad nyo! Magsisisi ka! Magbabayad ka! Hindi ka magiging katulad namin! Bes! Magiging pataba ka na lang sa lupa! Kagaya ng kanyang anak ay nawala ang matanda sa dilim. Kahit anong tutok ko ng sulo ay hindi ko siya makita. Pero ramdam ko ang kanyang presensya sa paligid.
Aling Alicia, kunin po ninyo muna si Lina. Pagkatapos, bumaba na po kayo ng bundok. Pero Don, Huwag nang matigas ang ulo. Sige na. Lina, halika na at... Mula sa itaas ng puno ay dinamba ako ng halimaw. Nabitawan ko ang sulo at kaagad akong pinagsusuntok noon. Ni hindi na ako nakapalagpa at ang tanging naririnig ko na lamang noon ay yung sigawan nila Aling Alicia at Lina. Ramdam ko ang bigat sa bawat suntok ng gabunan na yun. Pero nakapagtatakang hindi ako masyadong naaapektuhan. Pinilit kong inabot ang nabitawan kong sulo at nang maabot ko yun ay inihampas ko yun sa kanya. Nabali yun. Gagawin ko rin sana sa kanya ang ginawa ko sa kanyang anak pero mabilis niyang nahuli ang braso ko. Pinisil niya yon pagkatapos. Gamit ang isang kamay ay tinusok niya ang balikat ko gamit ang kanyang matatalas na kuko. Lina! Umalis na kayo rito! Papahirapan kita. Pagkatapos ay isusunod ko ang mga babae yan. Pipira-pirasuhin ko ang mga katawan ninyo at ikakalat ko sa kabundukan ito. Lalo niyang idiniin ang kuko niya sa aking balikat. Pinilit kong lumaban pero hindi ko talaga kayang tapatan ng kanyang lakas. Muli akong sumigaw kina Lina na umalis na sila. Hindi na siya ni Aling Alicia palayo. Wala na akong magawa ng mga oras na yon at akala ko yun na ang katapusan ko. Hanggang sa biglang binulot ng halimaw ang kanyang kuko sa aking balikat. Buong akala ko ay tatarakan na niya ako sa lieg o sa dibdib nang bigla na lamang siyang tumigil at sumigaw ng malakas. Sarap paligo sa asin at abono. Bunyata ka! Paano natuntan ninyo ang lugar na to? Walang imposible sa amin. Sa aming mga tao na gustong labanan ng mga katulad ninyo. Don, umalis ka na dyan. Bilis! Nabuhayan ako nang marinig ko ang boses ni Nelisa. Kagad akong nagpumiglas at umalis sa ilalim ng halimaw. At pagkatapos ay tumakbo ako papalayo doon. Kasama ni Nelisa si Mang Simon, may dala silang mga sulo na itinusok nila sa lupa. Kaagad hinanap ni Mang Simon ang kanyang anak. Itinuro ko naman kung saan sila tumakbo at kaagad siyang sumunod para tulungan si Lina. Kami naman ni Nelisa ay naiwan kasama ng gabunan. Ito nga antigong itak. Gamitin mo. Salamat. Ayos ba yung sugat mo? Oo, kaya pa naman. Pero ibang nararamdaman ko sa'yo ngayon, Don. Ang itim na kapangyarihan lumalabas sa katawan mo. Mag-iingat ka. Baka magaya ka sa demonyong nasa harapan natin ngayon. Talagang hinahanap ninyo ang inyong kamatayan. Pinatay ninyo ang aking anak. Ngayon, pinakialaman ninyo ang atwal na nagpaparami sa amin. Hindi ko ito mapapalagpas. Walang awa ko kayong papaslangin. Naging napakabilis ng halimaw na yon. Sa isang iglap ay nawala siya sa aming paningin. At kasunod noon ay ang pagtalsik at paggulong ni Nelisa sa lupa. Tumakbo ako noon para tulungan si Nelisa nang may humawak sa leeg ko at hinila ako patalikod dahilan para gumulong din ako. Unahin ko ang babaeng albularyo ito! Nelisa! Umalis ka dyan! Napilayan pa yata ako. Don, huwag mo na akong alala. Inapakan ng halimaw na yon si Nelisa sa tiyan na nagpasigaw ng malakas sa dalaga at nagpasuka ng dugo. Akmang susunggaban na niya si Nelisa nang lumusob ako. Binunot ko ang itak. Tumalon ako para hampasin ang ulo ng gabunan nang bigla itong humarap sa akin para sumalag. Pero hindi ako nagpadala sa takot. Buong lakas ko siyang tinaga. Sinalag niya yon gamit ang kanyang kanang braso. Pero tumalab ang taga. Hindi ko man naputol ang kamay ay bumaon naman yon hanggang kalahati. Doon na ako nabuhayan na may pag-asa kaming manalo. Sa unang pagkakataon, may nakagawang sumugat sa akin.
Nakakatuwa naman. Anong klaseng itak yan? Itong itak! Ito lang naman ang itak na tatapos sa'yo! Sige nga! Sige! Lumusob ka! Don, huwag kang mag-atubili. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak. Nakita kong nag-inat ang gabunan. Pakiwari ko rin noon ay parang mas lumaki siya kesa noong una. Pero hindi ko na yun pinansin. Buong lakas akong tumakbo papunta sa halimaw. Akbang sasalubungin niya ako nang bigla kong tumigil. Umikot ako papunta sa kanyang kanan at muling tinaga ang sugatan niyang braso. Napasigaw siya sa sakit. Hindi na ako nagaksaya pa ng panahon. Pumunta ako sa likuran niya at itinarak ang itak sa gitna ng kanyang likod, eksakto sa puso. Tanggapin mo na titirang abot kasi na inihanda ko. Punyeta ka talagang babae ka! Don, ngayon na! Sa puso mismo! Hinugot ko ang itak. Mabilis akong kumilos para pumunta sa harapan ng gabunan nang bigla niyang maabot ang aking leeg. Mabilis niya akong iniaangat pero hindi ako nagpatalo. Pinagsasaksak ko ang braso niya at nang mabitawan niya ako ay sinaksak ko siya sa mata. Pagkatapos ay sa leeg at huli ay ibinaon ko ang itak sa kanyang puso. Napaluhod siya. Tinadyakan ko ang hawak na itak na nakatarak sa kanyang dibdib dahilan para bumaon yun at mapatihaya siya. Napakalakas ng kombinasyon. Tugong maswang at itak na panlaban sa swang. Kung kumampi ka lang sa akin, magiging malakas tayong dalawa. Paulit-ulit ka! Ayokong maging kagaya nyo! Hindi ako magiging aswang! Kung sa bagay, sa oras na mawala ako, mawawala na rin ang bisa ng marka. Pambihira, ako rin ang umukay ng sarili kong libingan. Ang pagiging ambisyoso mo at sobrang tiwala sa sarili na nagpahamak sa'yo. Akala mo, kung hindi mo makukuha si Donnie, maggagawa mo na lamang siyang iligpit. Pero hindi yun ang nangyari. Magaling ka rin, albularya ka. Konting sanay pa. Kahit mas matatandang gabunan, ay magagawa mo ng matapatan. Ang gusto ko lang ay dumami kami at hindi maubos. Pero ayos na rin ito. Matagal na kaming buhay at kung minsan, pakiramdam ko ay wala ng direksyon ang mga buhay namin. Kung tutusin, hindi ito sapat para pagbayaran ang ginawa nyo kay Lina. At sa iba pang mga babaeng pinatay nyo. Pero ano pang magagawa ko? Bahala na. Kung may kabilang buhay man, sana'y doon na kayo magdusa. Ngumisi ang halimaw na yun. Pagkatapos ay umubo ng napakalakas at kasunod noon ay ang paglabas ng itim at malagkit na likido mula sa kanyang bibig at ilong. At ilang sandali pa ay iniluwa niya ang isang itim na bilog na bato bago tuluyang malagutan ng hininga. Umusok ang katawan niya at nabasag ang bilog na bato. Pagkatapos noon ay nagsimula na rin siyang uurin kagaya ng kanyang anak. Tapos na. Oo nga, Ano nang nararamdaman mo? wala naman. Pero ang totoo, para ako nanghina. Ang sakit ng katawan ko. Baka dahil yun, sa patay na ang nagbigay ng marka sa'yo. Siya naman kasi ang gumigising sa dugong aswang na meron ka. Teka, patingin nga. Tuyo ng mga sugat. Wala na yung bisa. Mabuti naman kung ganon. Tara, sundan natin sila. Don!
Bigla na lang nagdilim ang aking paningin noon. Napaluhod ako hanggang sa hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Pinilit ko, pero natuluyan din akong mawalan ng malay. Narinig ko pa noon si Nelisa na tinatawag ako pero hindi na ako nakasagot. Aling Minda, gising na si Don. Anak, Nay, kumusta na ang pakiramdam mo? ayos naman po. Medyo masakit pang katawan ko. Pero ayos lang ho. Si Lina po. Nasa kanila, nagpapalakas. Pero huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Malakas na babae si Lina. Hindi siya basta-basta masisira ng ganoong pangyayari. Alam mo yan. Kahit na po. Kailangan ko siyang puntahan. Kumain ka muna at uminom. 3 araw ka ng tulog. Kapag lumakad ka papunta doon ng ganyan ang sitwasyon mo, tutumba ka lang din sa daan. Yun nga ang ginawa ko. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko ang ilang mga kabaryo namin na pinagtutulungang ayusin ang nasira naming bubong. Pagkatapos kong kumain, bumalik kaagad ang lakas ko. Mabilis akong pumunta noon kina Lina at pagdating ko doon ay nakita ko siya kaagad. Nakaupo sa sala at nagbabasa ng isang aklat. Lina, Don, gising ka na. Mabuti naman. Dadalawin sana kita ang kaso ayaw ni tatay na lumabas ako. ayos lang yun. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Hindi. Ang totoo, walang gabi na hindi ako umiiyak. Hindi mawala sa isipan ko yung pambababoy na ginawa nila sa akin. Minsan, pati kay tatay natatakot ako. Itong darating na linggo, dadalhin daw ako ni tatay sa ospital para matingnan ng doktor. Tama yun, Lina. Patawarin mo ako, ha? Wala ka naman dapat ihingi ng tawad. Ginawa mong lahat doon. Ginawa mong lahat para iligtas ako. At nagawa mo yon. Nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo at kay Nelisa, baka baliw na talaga ako ngayon dun sa kuweba. Mahal kita, Lina. Mahal kita. Yan sana yung gusto kong sabihin sa'yo nung mga oras na yon bago ka kunin ng mga aswang. Pero Mahal din kita, Don. Pero sana, handa kang maghintay. Maghintay na makalimutan ko ang bangungot na dala ng mga halimaw na yon. kahit gaano pa yung katagal, maghihintay ako. Salamat. Oh, Don, naparito ka. Ayos ka na ba? Opo. Medyo masakit pang katawan at itong sugat ko sa balikat. Pero ayos naman po. Mabuti naman kung ganon. Gusto pa lang ipaabot nila Alicia ang pagpapasalamat sa iyo. Dadalaw na lang daw sila rito. Nakaligtas din po sila? Oo. At salamat iyon sa katapangan na ipinakita mo. Ako rin mismo ay nagpapasalamat ng lubos sa ginawa mo ng pagliligtas sa aking anak. Kaya naman kung gusto mo siyang pakasalan hindi ako tututol. Tay naman. O bakit hindi? Pero hayaan mo munang matignan siya ng doktor at makalimot sa mga nangyari. Alam mo naman na hindi madali ang pinagdaanan niya. Napag-usapan na po namin yan at handa po akong maghintay at tumulong para sa paggaling niya. Salamat kung ganoon. Mga 2 taon ang inabot bago nasabing ayos na talaga si Lina. Doon din kami nakapagsimula ng ligawan. At makalipas ang 1 taon matapos yun, ikinasal kami. Kahit ganoon nakatagal ang lumipas matapos ang malabangungot naming karanasan, ay hindi ko siya pinilit na sumiping sa akin. Hinayaan ko siya na siya ang kusang magsabi sa akin noon. Ngayon, matanda na kaming 2 ni Lina. May 3 kaming anak
at ako ay patuloy pa rin sa pagtitinda ng gulay sa talipapa dito, malapit sa amin. Masaya na kami, subalit may mga pagkakataon pa ring umiiyak ang aking asawa sa gabi. Hindi talaga niya malimot ang bangungot at sumpa na iniwan sa kanya ng mga gabunan. Pero kahit papaano ay nakakapamuhay naman kami ng normal sa araw-araw. Ang pilat sa aking batok, hindi na rin naalis. Dadalhin ko na ito habang buhay bilang patunay na mayroon talagang mga aswang. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Sana po ay mabasa ninyo ang kwento kong ito para maiparinig ko rin sa aking asawa. Salamat po sa inyong channel dahil kasi dito hindi nalilimot ang mga kampon ng demonyo na nariyan lamang sa tabi-tabi at naghihintay ng tamang pagkakataon para makapaghasik ng lagim. Kaya sana suportahan natin ang channel na ito. Maraming salamat din sa iyo, Don